bibingka, keso de bola, at hamon. Ang mga pabilog na bida sa Pasko, nadagdagan pa ng bagong paborito mula sa pahabang hugis ng puto bumbong. Binigyan ito ng bagong look. Presenting Bouncing Puto Balls. Sa Marikina City, matitikman ang puto balls na mag-asawang Third at Angelica. Ang pahabang puto bumbong na iniluluto sa bumbong o kawayan, ginawa nila ng bite-sized version. May nakita lang po kaming gumagawa or a recipe somewhere na making it into balls, yung malagkit. So sabi namin, parang naging mochi balls or bilo-bilo yung texture niya. Why not incorporate yung flavor profile ng puto bumbong? Gaya ng nakasanayang puto bumbong, mayroon ding sari-saring toppings ang puto balls. Ang classic na order, binubudbura ng cheese, muscovado sugar at bukayo. Meron din peanut flavor na may toppings naman na mani, yema sauce at powdered milk. Dahil sa maliit at bilog na hugis nito, mas madali raw kainin at hawakan ang puto balls. Perfect sa mga suki nilang laging on the go. Very easy to consume kasi kahit naglalakad ka, madaling kainin, madaling bilhin. Ang puto balls mabibili mula 39 pesos na may 5 piraso hanggang 629 pesos para sa bila o order. Perfect na pang solo kainan o panghanda sa Kapaskuhan. Alam niyo ba na dito sa Marikina City, ang puto bumbong na alam natin ay dapat pahaba, sa kanila bilog. Ayan, papakita ko sa atin. Bakit naging ganon? Actually po, very basic lang po ingredients namin. So, glutinous. malagkit lang po and food coloring lang po. Tapos lalagyan lang po ng water. Tapos gradually lang po, kalalayin lang po, para natin mamasa po siya. Hanggang ma-achieve yung Para tamang pong clay. texture niya. Opo. Para po siyang clay, ma'am. Ito, magiging ganito na po siya. Yung parang clay na po yung consistency niya. No? Naku, gusto ng mga bata maglaro nito. Sa amin po, ma'am, sinasala po namin sa cutting machine. May cutting machine. Meron po, ma'am. Opo. Social masyado kayo. Paano walang cutting machine? Ay, ma'am, kaya naman po. Ganito lang po. Parang Bibilugin po, ko alam na po lang. na bilog po, ma'am. Opo. Para na siyang bilo-bilo, ma'am. binataang bilo-bilo. Tama po, ma'am. Okay, ito yung manual. Dahil nga, syempre, ang hirap pag manual, iba-iba ang size. O, di ba, may maliit, may malaki. So, ito yung ginamitan ng cutting machine. Opo, mas more precise na po ito. Around 8 to 9 grams. Pare-pareho. Hindi kayo mag-aaway. Pagkabilog, Lutuin naman na po natin siya. Dapat po boiling water na po siya para po sure na maluto po siya. So, para siyang palitaw, pag Parang nilagay po palitaw. natin yung mga balls, lulutang po siya. Tapos, 3 to 5 minutes po, yun, Lulutang na yan. Opo, lulutang po siya. So, ang first po, ma'am, lalagyan natin ng cheese. Sunod po, ma'am, itong muscovado. Tapos po may... gusto kaya bukayo. po, may bukayo din po siya on top. Tapos po, What if ako naman ang maglagay ng topping sa puto balls? Subukan natin ng peanut flavor. Ayan. Tapos lagyan ng margarine. Tapos, margarine po. So, peanuts po. Ayan. Baka malugi, mama. Ayan. Tapos po, ma'am, Tapos, yema yung sauce. yema sauce po, ito po. Yema. Opo. Yes. Yun po yun. Ayan. In-house din po namin ginagawa yun. Naparami yata, ma'am. Pero okay lang. Okay na po. Ayan. And then, Tas, last po yung milk tatap po powder ng milk po. powder. Opo, Para bububuran pong lang po scramble, on ma'am. top. Okay na po yan. Okay na. Yan. Perfect. So, tikmang to. Ito, gusto ko to may bukayo. Yung may bukayo. Para to. Ang lambot. So, masarap din pala pag may may cheese. May cheese po, opo. Dahil konti Binabalance alat. po. May onting Tapos alat yung at bukayo, matamis. Opo. Ito naman isa. Peanut Ito medyo bago sa akin to. Ang sarap. Salamat po. Talaga masarap. So, ang galing ng combination. Ang galing. Sa mga kanegosyo natin, ano kaya ang masasay nila sa puto balls? Sir, kuha ka na isang cup, isang bowl. Tikman mo, yan yung may bukayo. Masarap siya. Masarap siya talaga. Masarap. Hindi nakakaumay. Hindi nakakaumay kasi nga yung size niya tama lang. Right. Okay, sir. Finish that. Dito ko lang yata ito natikman. Compared to puto bumbong, mas matamis yung puto bumbong eh.
This one is a bit, hindi siya matamis, swabe lang. Pati ang chess grandmaster na si Eugene Torre, nakatikim din ng puto balls. Baw namit din. Namit din! May tamis kami, malagkit-lagkit, na masarap yung nguya-nguya. Masarap talaga ang kombinasyon. Parehong may full-time na trabaho noon sina Third at Angelica bago pumasok sa pagnenegosyo. My dad, who's also in the construction business, he asked us, ano bang magiging passive income nyo? Something clicked that day kasi sabi ko, paborito kong puto bongbong eh. So why not try to create one? Iba't ibang version muna raw ng puto bongbong ang sinubukan nilang gawin bago nila ito na-transform para maging puto balls. Tinry lang po namin and nag-match po talaga. Maganda yung combination niya. Parang masaya trial lang talaga Yeah, eh. oo. Proud lang kami na it's something new na pinesent namin sa friends and family. Dahil pumatok sa mga kakilala ang puto balls, itinuloy na nila itong negosyo. Disyembre ng isang taon nang buksan nila ang kanilang online negosyo sa puhunang 10,000 piso. Marami raw ang na-curious sa pakulo nilang ito sa puto bongbong. At kahit hindi nakapaskuhan, hinahanap-hanap pa rin daw ng kanilang mga suki ang lagkit at tamis ng puto balls. We tried joining yung Simbang Gabi and bazaar sa isang school naman. Nagustuhan talaga nila yung product. So, yun yung siguro turning point for us na parang, oy, mukhang gagana to. So nagkalakas ng loob kami na magtayo ng shop and mag-hire ng staff. Lumevel up nga rin ang kanilang paggawa. Mula sa 200 puto balls kada araw, aabot na raw sa halos 3,000 puto balls ang nabibilog nila per day. Bukod sa lasa ng produkto, kinari din ni na Third at Angelica ang overall look ng kanilang pwesto. Welcome po sa inyo po to. Mula sa kulay ng packaging hanggang uniform ng kanilang mga empleyado. Nagsusumigaw ang matingkad na kulay ube. For us, yung binabayaran mo doon, kahit ba 39 pesos lang yan, is the whole experience itself eh. May mga na-encounter kami na favorite nila yung traditional puto bongbong. Pinibibigyan po namin na free taste kasi yung Pinoy naman mahilig sa free taste. So pag natikman na po nila, ay, okay, kakaiba to, order na po sila. Sa success ng kanilang puto balls, nakapagbukas na sila ng isa pang branch noong Oktubre lang at kumikita na ng 6 digits kada buwan. The hardest part of doing a business is starting. So you have to take that leap talaga. Kahit kami takot na takot before. Kasi hindi naman kailangan malaki kaagad yung investment mo eh. As long as you have a good idea, yun, make sure na proud ka of what you're doing, of what you're serving. Unang-unang dapat na maniwala sa in-offer mo is yung sarili mo, di ba? May mga produkto talagang seasonal o yun bang panapanahon lang ang benta. Pero pinatunayan ng puto balls ni na Third at Angelica na kapag binigyan ng sariling timpla at bagong ideya ang nakasanayan na, gugulong ang success at kita.